the Franco Mabanta fiasco of PGMN. Ano ang meron dito? Pag-usapan po natin yan. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At ilang araw na nga ang nakalipas ay bumulaga sa atin ng isang parang hindi ka panipaniwalang storya na ang may-ari ng PGMN na si Franco Mabanta ay inaresto ayon sa isang sting operation daw na isinagawa ng NBI. At doon pa lamang pagputok pa lang ng balita nito, marami na agad mga nagduda sa storya nito. Parang may kulang. Bakit kailangan magduda ng mga Pilipino? Well, unang-una, kasi NBI ang nag-head ng operation. At kumbaga, ilang araw lamang pag-upo nitong si Matibag ay kitang-kita na nasunod-sunod ng mga operation against sa mga supporters ni Sara Duterte at President Digong ang inilunsad. Aksidente ba yun? We don't know. But, your guess is as good as mine. Pero it's dito sa kaso ni Franco Mabanta, this is a little bit confusing para sa marami kasi alam naman ng karamihan, hindi lahat, na si Franco Mabanta ay naging tao ni BBM. Hindi nga natin alam kung hanggang ngayon ay tao pa rin siya ni BBM because he was the head of the social media campaign of BBM. And I would say, sa totoo lang, I was impressed by his work, and the way they were able to change yung image ni BBM from the previous nung tumakbo siya bilang vice president na parang anak ng magnanakaw. He was able to turn it around sa pamamagitan ng effective social media campaign. So I was impressed by his work. Pero mukha ito si Claire Castro, forgot to read the memo at biglang sinabi na hindi daw siya kaibigan ni BBM. And then ilang oras pagkatapos siyang sabihin niyon, lumabas itong sunod-sunod ang mga video, mga picture, pati aso ni BBM. Close sila ni Mabanta, tapos sasabihin niya hindi sila magkaibigan. Pagkatapos bigla niyang iniuugnay papunta sa mga Duterte. Ang mga Duterte daw ang ka-close nitong si Claire Castro. But then again, it backfired and biglang umatras siya. Wala naman daw tumatanggi na naging social media director. Di ba? Parang lalang. wala siyang pakialam itong si Claire Castro kahit na mabisto siya ng mga tao na sinungaling siya at nagsisinungaling siya. Parang para sa kanya, ano ngayon kung nahuli niyo nagsisinungaling ako, mahalaga, maidikit ko to sa mga Duterte. But going back to Franco Manabat, ito yung confusing para sa maraming tao because they know that he is a personality that is close to the Marcoses. Pero bakit siya tila nabanatan dito sa pagkakataon na ito? At bakit biglang iniuugnay kay Duterte si Manabat? At nasaan yung video na sinasabi naman niya na ilalabas nila laban kay Martin Romualdez? At kanina nga ay nakita ko meron ng teaser yung PGMN ukol dun sa storya daw na ilalabas nila against kay Martin Romualdez. Well, that is good. But here's my problem. I think yung premise ng sinasabi nila na yan na storya na they're gonna take down the God of Congress is already too late. It's no longer relevant because Martin Romualdez is no longer the God of Congress. I think it has been made obvious na si Martin Romualdez has now fallen from grace dito sa mga Marcoses at nagsalita na nga siya laban kay Marcos. At di umano ay nagkaroon lang ng ayusan recently kaya tumahimik dahil mukhang mag-e-escalate itong digmaan. Pero yung paglipat ng mga ilang mga party members niya from Congress, kagaya ni Chua, ni Congressman Chua, galing sa kanya sa lakas at lumipat nga ngayon dito sa NUP, this is a signal of abandonment, na hindi na siya yung controlling power because he no longer represents proximity to power. Hindi na siya yung malapit sa kusina. At ngayon, unti-unti na nag-aalisan.
So ano ang relevance itong storya ngayon ito ng PGMN na sinasabi nila na gagamitin nila to take down the gods of Congress? I think medyo mayroong mga aspeto na dapat nating tanungin kung hindi man pagdudahan tungkol dito sa press release na ito ng PGMN. Is it really true na target talaga nila to take down si Martin Romualdez? At kung iti-take down naman nila si Martin Romualdez, anong purpose naman ito? Other than kung kagaya na sinasabi ni Martin Romualdez at saka ng NBI na nag-i-extract sila or nangingikil sila kay Martin Romualdez. Well, sa aking sa pantaha, this is just my assumption, na tingin ko dito ay you have to review and pag-isipang mabuti at tanungin sino ang makikinabang dito sa istorya na ito laban kay Martin Romualdez. Ako tingin ko, it seems as if it's going to be the administration, because yung administrasyon ay nagsabi na nasasampahan nila ng kaso at meron na nga isinampang kaso kay Martin Romualdez sa ombudsman. At pagkatapos gagawa ka ng storya laban kay Martin Romualdez, hindi ba't ibo-bolster lang nito yung teorya ng administrasyon na ang may kasalanan ng lahat ng ito ay si Martin Romualdez? And my problem with yung release na yung teaser sinasabi ng PGMN is that they're gonna take down Martin Romualdez, they're gonna discuss corruption, pero wala silang sinasabi sa kung anong magiging or naging partisipasyon ni BBM dito sa corruption ito. Why are they now centering on Martin Romualdez when he is no longer the speaker, when he has fallen from grace? And why are they now parang mirroring the story of Malacanang, na parang it is now Martin Romualdez's fault and not BBM? So, sa tingin ko, itong paglabas na ito ng story na ito against BBM or against Martin Romualdez is like hitting two birds with one stone para sa Malacanang, because si Claire Castro mismo ay nagsasabi na parang recently daw nagre-release para kaya parang si Mabanta has fallen from grace dito kay Marcos dahil nagre-release sila ng mga story that is critical of the government. Totoo naman, nagre-release din sila, pero nagre-release din sila ng critical sa iba pang mga sa Duterte at mga pro-Duterte mga supporters ng mga congressman. So paano nagbebenepisyo dyan ang administrasyon? Well, if they can stop PGMN through this case and then also stop si Martin Romualdez again using this case, then sila ang grand winner dito sa kontrobersiya na ito. Hindi ang PGMN, hindi si Martin Romualdez, hindi ang demokrasya. It seems as if, para sa akin, hindi ko basta pinaniniwalaan yung mga story na ito. Hindi ako agad naglabas ng video. Ina-analyze ko munang mabuti at tinignan ko muna sino ba talaga ang makikinabang dito. And my guess is, parang sa lahat ng mga kaganapan na ito, bandang huli, si BBM pa yung makikinabang nito. Kasi ang kaso ng katiwalian ay lalayo from the doorsteps of Malacanang at papunta lamang ito kay Martin Romualdez. I don't know if PGMN is doing this deliberately or unwittingly. Pero kung may kaso na si Martin Romualdez sa ombudsman, ano pang silbi ng kaso ng inyong expose na gagawin laban sa kanya? Something's not right. But tayong lahat, magmamasid tayo, makikialam, mag-aaral. Dahil mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.